Kamusta na po mga kasundo? Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago mo na lang po ako sa pangalang Darwin. At ito po ang aking kwento. Noong maianunsyo ng aking kasintahang si Rona na siya pala ay buntis, hindi na ako nakatanggi pa nang ipatawag ako ng kanyang mga magulang. Napilitan kaming umuwi sa kanila sa Oslob upang kausapin ang kanyang ama at ina. Wala namang problema po sa akin iyon, Kuya Bari, dahil mahal na mahal naman namin ang isa't isa. Sa katunayan nga niyan, pauna ko nang nakausap ang aking mga magulang at nasabi na sa kanila ang lahat. Ang aking inaalala lang, Kuya Bari, ay ang mga magulang ni Rona. Natatakot ako sa isiping baka magkagulo muna kami bago nila ako tanggapin sa pamilya nila. Balita ko pa naman ay galit na galit daw sa akin ang kuya ni Rona dahil pangarap pa raw nilang makatapos ng pag-aaral ang kanilang bunso. Ngunit hindi na raw ito mangyayari pa. Araw ng Biyernes nang bumiyahe kami pauwi sa kanila. Isang magandang lugar pala ang Oslob. May malawak na karagatan at sariwang hangin. Kung anuman ang itadhana ay baka sa kanila na ako titira para maging asawa ni Rona. Kabadong inalalayan ko ang aking nobya papasok sa kulay puting bahay nang makarating kami doon. Ilang beses ko nang pinraktis ang mga salitang pakakawalan ko, kaya naman balisa ako. Sigurado na ako, kailangan naming gawin ito. Buntis ang aking nobya at hindi ako papayag na manganak siyang walang asawa. Hindi pa man kami handang pasukin ang buhay mag-asawa, ngunit sigurado naman na matututunan namin iyon. Natatakot ako, Kuya Bari, pero kailangan kong magpakalalaki. Alam ko namang walang mawawala sa akin kung pananagutan ko ang nangyari sa amin ng kanilang anak. Maliban na lamang kung matapobre sila at ayaw nila sa akin. Binati ko ng magandang hapon ang mga magulang ni Rona, pati ang kanyang kuya. Hindi ko po maiwasang mailang talaga habang pinagmamasdan nila ako mula ulo hanggang paa. Ilang saglit lang, ginawaran nila ako ng isang nag-aalanganing ngiti. Gumanti naman ako ng pagmano na ikinatuwa nila. Sa kabutihang palad naman, Kuya Bari, walang sumapok sa akin o kung sino man ang sumugod. Maging ang kuya ni Rona ay tinanguan lang ako at sinabi pa ngang salamat naman daw at napasyal ako sa kanila. Nakahinga ako ng maluwag. Buong akala ko kanina malalagot na ako. Sinabi ng mga magulang ni Rona na sa kanilang bahay na daw muna kami manatili hanggang sa maipanganak ang aming panganay. Saka na raw ang pagpapakasal dahil naiintindihan naman nila ang sitwasyon namin ngayon. Dahil doon ay labis akong nagpasalamat, Kuya Bari, sa kanilang ipinakitang kabutihan sa akin. Buong akala ko talaga ay kakatayin nila ako. Mabuti na lang at buong puso nila akong tinanggap sa kanilang pamilya. Hinayaan nila kaming manatili sa dating silid ni Rona noong dalaga pa ito. Sabay pa kaming kumain kinagabihan at ipinakilala sa akin ang iba pa nilang mga kapamilya na nasa kalapit bahay lang din pala nakatira. Nagkaroon kasi ng kaunting salo-salo sa kanilang bahay kaya pati ang iba pang mga kapitbahay ay inimbitahan na rin.
Isa sa mga naimbitahan ang kumadrona ng buong Oslob na si Aling Luning. Wala itong asawa at anak, pero nakapagtataka raw na mahilig ito sa bata. Maraming buntis na ang natulungan ng nasabing kumadrona, kaya naman hindi na po ako nagreklamo pa noong sabihin ni Nanay Eli at Tatay Carding na kay Aling Luning ipapaasikaso ang ipinagbubuntis ni Rona. Pagkatapos ng hapunan ay kinausap namin si Aling Luning at ipinaalam sa kanya na buntis si Rona. Ewan ko ba, Kuya Bari, kung bakit parang kakaiba siya kung kumilos nung mga oras na iyon. Sa totoo lang po, natatakot ako sa kanya. Kasi po, si Aling Luning ay payat na babae. May mahaba at kulay itim na buhok. Kaakit-akit naman at parang hindi nalalayo ang edad sa akin. Ngunit kakaiba siya kung tumitig. Pero kapag tinitigan ko naman siya, ay biglang inililihis niya ang kanyang tingin. Bigla tuloy akong napaisip, Kuya Bari, kung ligtas nga ba na ipagkatiwala ko sa kumadrona ang aking mag-ina. At saka magiging ligtas kaya talaga sa bayan ng Oslob para sa aking bagong pamilya? Para kasi hindi ako sanay na sa bahay ng iba at malayo pa sa mismong syudad. Papaano na lang kapag nagkaroon ng komplikasyon ang panganganak ni Rona? Saan kami tatakbo kung sakali? Gayunpaman, hindi na ako nagbitaw pa ng kahit ano pang salita. Ayaw ko kasing kainisan ng aking mga biyenan kahit kabago-bago ko pa lang. Maya-maya'y inutusan ako ni Nanay Eli na ihatid ko daw sa labas ng aming bahay si Aling Luning. Bago ako makalabas, binulungan ako ni Nanay na wag daw akong gaanong maglalalayo at baka may tumangay sa akin sa labas. Natawa lang ako kahit wala akong naintindihan sa sinabi ni Nanay. Sinabi ko sa kanya na mag-iingat naman ako at hindi nagagala-gala pa dahil hindi ko naman kabisado ang buong Oslob. At ayun nga, Kuya Bari, sinamahan ko nga si Aling Luning hanggang sa tarangkahan. Hindi na ako lumabas pa at hinayaan na siyang magpatuloy sa kadiliman. Noong mawala siya sa aking paningin, nagtaka ako nang biglang umingay ang buong paligid. Para bang may naglalabasang iba't ibang huni sa hangin. Lumabas ako at naisip na maglakad-lakad. Sa bandang mayayabong nakakahuyan, nahagip pa ng aking paningin ang pamilyar na bulto ni Aling Luning na nakatayo sa madilim na sulok at para bang may ginagawang kababalaghan. Hindi ko napigilan ang matinding kuryosidad at napilit ang aking sarili na sundan siya at tingnan kung ano nga ba ang ginagawa niya. Nagkubli ako sa isang puno. Hindi naman ako ganoong kalayo sa kanya, ngunit naririnig ko siyang umuusal ng mga banyagang salita na ngayon ko lang narinig. Ewan ko ba, Kuya Bari, parang salitang Latin? Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Lumibot ako sa isang likurang bahagi kung saan hindi niya ako mapapansin. Napasinghap ako nang makitang nag-iba ang kanyang anyo at halos hindi ko na makilala. Ilang saglit lang
Nagulat ako nang makitang lumundag siya at nag-anyong isang aso. Saka tinahak pabalik ang daan papunta sa bahay ni Narona. Wala sa sariling sinundan ko siya para lang mapatda nang makita kong parang ahas siyang gumagapang papunta sa bubong habang dahan-dahang nagbabago ng anyo. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung anong mararamdaman ko nung mga oras na iyon. Namamalikmata ba ako? Ano ba itong nakikita ko? Mas lalong kumabog ang aking dibdib nang makita kong ngumanga si Aling Luning at inilabas niya ang kanyang dila na nakahihindik tingnan habang dahan-dahang iniluluwa niya ito pababa sa loob ng bahay. Dahil sa aking nakita, dali-dali akong nagtungo sa loob ng bahay at hinanap si Rona. Pagkapasok ko ay wala na pala ang mga bisita at naabutan ko na naglilinis si Nanay Eli. Kaya naman tinanong ko siya kung naniniwala ba siya sa aswang. Hintakot na napaatras ang aking biyenan. Sinabi ko sa kanya ang aking nakita, kaya narinig naman ito ng aking biyenang lalaki. Kung kaya't galit na lumabas si Tatay Karding at hinanap ang aswang. Ako naman ay tumungo sa aking asawa. Tiningnan ko siya kung ligtas ba siya. Awa naman ng Diyos ay natutulog ito ng mahimbing. Napatingin ako sa kisame sa pag-aakalang nandoon ang dila ng aswang. Ngunit awa naman ng Diyos ay wala. Kung kaya't mabilis akong lumabas upang samahan ang aking biyenan na lalaki. Hindi ko sinabi kung sino ang aswang dahil gusto ko ding malaman kung bakit inaaswang kami ni Aling Luning gayong kay bait naman ng aking mga biyenan. Bigla kaming natakot nang makarinig kami na tila ba pagkalmot ng isang mahabang kuko sa ibabaw ng bubong. Kung kaya't hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at tumungo ako sa kusina. Naghanap ako ng asin, Kuya Bari. Kumuha ako ng isang dakot nito. Walang babalang isinaboy ko ang asin sa labas ng bahay habang nagsasalita ako ng masasakit na salitang ikasisindak ng aswang. Sinabuyan ko rin ang bubungan. Sinabi kong kilala ko siya at handa akong pumatay para sa aking pamilya. Maya-maya'y sumilip sa kinatatayuan ko ang aswang. Kitang-kita ko ang nakakatakot niyang hitsura, Kuya Bari. Maitim at buhaghag ang buhok na nakatitig sa akin ng mapupulan niyang mga mata. Ngumisi ito dahilan para mapaatras ako ng bahagya. Umangil ito at nagulat na lang ako nang biglang nag-anyong aso. Nang bigla na lang itong lumundag pababa at sinugod ako. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi na ako nakapiyok kaagad nang makita kong dinakma ako ng aswang at pinagkakalmot na tila ba may malaki akong atraso sa kanya. Napaigik na lang ako sa bawat paglandas ng kanyang kuko, kaya naman ginamit ko ang lahat ng aking lakas upang masipa ang aswang na kumadrona. Tumilapon siya kaya pinagtulungan agad namin siyang bugbugin ni na Tatay Karding at dumating na rin ang bayaw kong si Elmar. Itatali pa sana ni Elmar ang aswang, ngunit pinigilan siya ni Tatay. Kapag ka daw ginawa namin iyon, baka sumugod ang kalahati ng populasyon ng mga aswang at baka mas lalong magulo ang aming tahimik na pamumuhay. Maya-maya'y nagulat na lang kaming tatlo noong magpalit ng anyo ang mabangis na aso at bumalik ito sa dating kaanyuan niya. Doon tumambad ang lupasay
na si Aling Luning. Maya-maya ay tumayo ito ng nakayuko. Iika-ika itong lumakad papalayo. Bahagyang napaatras kami at hinayaan na naming makaalis ang aswang na si Aling Luning at hinayaang mawala sa kanyang kinaroroonan. Ayon sa aking biyenang lalaki, hindi raw nila alam na kabilang pala si Aling Luning sa mga napapabalitang aswang sa kanilang baryo. Mabuti na raw at maaga pa lang ay nalaman na nila ang lihim nito. Dati daw, hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi ng kanilang mga kapitbahay tungkol sa matanda. Alam din daw niyang marami sa kanilang lugar ang kalahi ng aswang na komadronang iyon. Ngunit hindi daw nila matukoy kung saan nakatira ang mga ito at kung sino-sino ang mga ito. Natatakot din daw siyang makipagsapalaran dahil baka daw balikan ang kanyang pamilya. Matagal na daw nilang gustong lumisan sa lugar na iyon, ngunit hindi daw nila maiwan-iwan ang kanilang tahanan at saka wala daw silang lilipatan. Kuya Bari, naging balisa kami noong gabing iyon. Halos hindi kami nakatulog kababantay sa aking buntis na asawa. Salamat naman sa Diyos at hindi na muling nagbalik pa ang kumadronang aswang na iyon. Makalipas ang 2 linggo, nakita kong namumutlang padating ang aking biyenan na babae. Galing daw siya sa palengke at may ibinalitang ikinagulat naming lahat. Natagpuan daw na walang buhay na ang kumadronang si Aling Luning sa kabilang barangay. Ayon sa kwento, tinugis daw ito ng mga kalalakihan noong matagpuan ito sa ibabaw ng bubungan ng bahay nila Aling Siling. Ganon din daw ang sitwasyon dahil buntis ang anak ni Aling Siling at muntik na daw makuha ang anak nito sa sinapupunan. Nakita daw ng 3 lalaking nag-iinuman ang nilalang, kung kaya't mabilis daw nilang tinugis ito. Nanlumo ang aking asawang si Rona sa balita ng kanyang ina. Hindi nagtagal ay nagdesisyon kami ni Rona na sa Maynila na lamang ipanganak ang aming magiging panganay. Hindi naman tumutol ang mga magulang niya para na rin sa kaligtasan ng kanilang apo. Makalipas nga ang ilang buwan, awa ng Diyos, Kuya Bari, ay nailuwal din ni Rona ang isang malusog na batang lalaki. Sa kasalukuyan po ay nakatira kami ngayon dito sa Quezon City, Kuya Bari, kasama na rin ang aking mga biyenan. Dito na rin sila nakatira. Magpahanggang ngayon, hindi na kami bumalik pa sa baryo nila. Isang kakilakilabot na karanasan ang hindi ko po malilimutan, Kuya Bari. Isang kakilakilabot na karanasan ang hindi ko po malilimutan, Kuya Bari, na dahil muntik ng manganib ang aking anak at misis dahil sa isang aswang na kumadrona sa Oslob. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana'y maitampok niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Darwin. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang ibahagi sa inyong channel ang kwentong ito. Bali ito ay karanasan ko noong minsan akong pumunta sa bandang norte. Sumama kasi kami ng isa kong kaibigan sa mismong kabarkada namin upang magbakasyon.
Siya nga po pala Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Benny. Ang aking kaibigan naman ay tawagin na lang natin sa pangalang Rod. Ang isa pa naming kaibigan na kung saan kami sumama para magbakasyon ay si Kuya Larry. Dahil po Semana Santa iyon, nagpasya kami ni Rod na sumama kay Kuya Larry sa kanilang probinsya. Dahil doon, nagpaalam ako kina lolo at lola. Lola, magpapaalam po sana ako eh. Sasama po ako kina Kuya Larry. Magbabakasyon po kami doon kahit na 3 araw lang po. Sabi ko sa kanila. Ano? Alam mo bang delikado ang lugar na iyon? May mambabarang sa probinsyang iyon. Paano na lang kung may makasagupa kayo roon? Alam nyo bang delikado yun? Sabi ni Lolo. Kasama ko naman po si Kuya Larry. Taga roon ng kanyang lola kaya hindi naman siguro maaano kami doon. Sabi ko naman sa aking lolo. Iba pa rin kung mag-iingat ka. Pero kung nais mo talagang sumama roon, hindi ka namin mapipigilan. Basta ingatan mo ang iyong sarili doon. Wika naman ng aking lola. Napangiti na lang ako sa kanila at saka nagpasalamat dahil pinayagan nila akong sumama kay Larry. Opo, mag-iingat po ako pangako pagdating ko po doon. Wika ko pa. Nang araw ring iyon, inihanda ko ang aking mga gamit na dadalhin. Kahit na kasi na sa susunod pang linggo ang Semana Santa, ayokong palampasin ang oras na iyon. Dumating ang araw ng Lunes. Alam kong maagang darating sina Kuya Larry at Rod, kaya naghanda na lang ako. Naligo ako at saka inilabas ko ang aking bag kung saan ko inilagay ang aking mga damit. Makalipas lang ang humigit kumulang 15 minuto, dumating na sina Kuya Larry at saka si Rod. Uy, ang aga nyo ah! Bungad ko sa kanila. Natawa naman sila sa akin dahil sa sinabi ko. O ano, tol, handa ka na ba? Tanong ni Rod sa akin na siyang tinanguhan ko naman. Noong mga panahong iyon, nagpaalam kami kina lolo at lola. Napatango naman sila at saka nagwika sila ng, O sige, mag-iingat kayo sa pupuntahan ninyo dahil hindi nyo kabisado ang lugar na iyon kung saan kayo magbabakasyon. Sabi nila. Opo, hindi naman po kami gagawa ng masama doon kaya hindi naman siguro kami mapapagdiskitahan. Wika ko naman sa kanila. Walang nagawa ang aking lolo at lola kung hindi napatango na lang sila. At sinabihan na kaming umalis na. O siya, sige na at baka kayo'y gabihin. Matatagalan pa kayo bago makasakay, kaya kailangan niyong magmadali. Wika nito sa amin. Noong mga panahong ding iyon, Kuya Bari, umalis kaming 3. Habang naglalakad, may kung anong kaba akong naramdaman. Hindi ko naman alam kung ano ang dahilan noon, kaya napaisip ako, Kuya Bari. Napansin marahil ng 2 kong kaibigan ang pagkalutang ng aking isipan, kung kaya't napatanong sila. Utol, may problema ba? Tanong ni Rod sa akin. Napatingin ako sa kanilang 2 at saka seryosong nagwika. Para kasing kinakabahan ako eh. Hindi ko alam tol kung bakit. Napailing sina Rod at Larry sa akin. Ay nako, baka naninibago ka lang tol.
dahil ito ang unang beses na mawawalay ka sa iyong lolo at lola. Wika ni Larry sa akin. Tanging pagkibit balikat na lang ang aking nagawa bilang tugon sa kanya dahil maging ako ay hindi ko rin alam ang bagay na iyon. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad hanggang sa makarating kami sa gilid ng kalsada. Nag-abang kami roon ng masasakyan at sa kabutihang palad naman ay nakasakay din kami kaagad. Hindi ko alam Kuya Bari kung gaano katagal ang naging biyahe namin dahil naidlip po ako. Nagising na lang ako nang niyugyug na ako ng dalawa kong kaibigan. Huy, gising na! Nandito na tayo sa probinsya namin, sabi ni Kuya Larry. Idinilat ko ang aking mga mata at saka nagpalinga-linga. Agad akong namangha sa paligid ko nang makitang nasa probinsya na nga kami ni Larry. Noong mga panahong iyong Kuya Bari, nagpasya kaming maghanap ng masasakyang tricycle. Maswerte naman kami at nakahanap kaagad ng masasakyan. Sa harapan nakaupo sina Rod at Kuya Larry, samantalang ako naman ay nasa backride. Noong nasa kalagitnaan kami ng aming pagbabiyahe, nang napabulong sa akin ang driver. Ay, mukhang baguhan ka dito, no? May kilala ka ba sa lugar na pupuntahan nyo? Tanong ng driver sa akin. Ay, Manong, wala po eh. Sumama lang po kasi ako dito sa isa kong kaibigan na taga rito. Tugon ko naman. Ha? Sino? Yang nakasuot ba ng itim na damit? Napa-oo lang ako sa tanong niya at saka napalingon sa aking dalawang kaibigan. Naku Toy, mag-iingat kayo riyan ha. Kilalang mambabarang ang lola niya at kinatatakutan siya sa bayan namin na ito. Dagdag na bulong pa sa akin ng driver. Napalunok ako ng aking laway ng mga sandaling iyon Kuya Bari. Agad akong nakaramdam ng kaba dahil sa aking natuklasan. Pakiramdam ko po noon ay para akong bababa sa tricycle at saka babalik na lang. Subalit alam kong baka magalit o magtampo sa akin si Kuya Larry. Basta iho, ang mapapayo ko lang sa iyo ha, huwag kang gagawa ng mga bagay na alam mong ikapapahamak mo, sabi ng driver sa akin. Tanging pagtango na lang ang aking naitugon sa kanya at saka sinabing tatandaan ko ang lahat ng kanyang sinabi. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe, narating namin ang baryo ni Larry. Hindi ko akalaing napakalayo pala ng kanilang tirahan. Pagkarating namin doon, pinagtitinginan kami ng mga tao. May nakita pa nga akong nagbubulungan pero hindi ko na lang ito pinansin pa. Walang ano-ano. Habang kami ay naglalakad, mayroong nakabanggaan si Rod. Isang matandang babae yun na parang hindi nakapag-ayos. Ano ka ba? Hindi ka pa tumitingin sa dinadaanan mo? Galit na wika ni Rod. Naku, pasensya ka na iho. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Sagot naman ng matandang babae. Ang sabihin mo, nagbubulag-bulagang ka. Pagkawika ni Rod ng mga katagang iyon, itinulak niya ang babae saka tinawanan. Ha! Yan ang bagay sa mga agaya mo. Pagkasabi ni Rod ng mga katagang iyon, agad siyang naglakad papalayo. Dahil sa kahihiyan na ginawa ni Rod, tinulungan ko ang matanda. Mabalasik pa iyong nakatitig kay Rod kaya nagpaalam na kami sa kanya.
Pagdating namin sa bahay ni Kuya Larry, agad siyang nagkwento. Mga tol, alam niyo bang kilalang mambabarang ang babaeng iyon? Sabi niya sa amin. Ha? Mambabarang? Teka tol, hindi naman siguro totoo mga iyan. Isa pa, moderno na ang panahon ngayon. Wika naman ni Rod. Noong mga sandaling iyon, Kuya Barry, naisip ko na baka kilala ni Larry ang nasabing matanda. Dahil doon, tinanong ko siya, Kuya Larry, sino ba ang matandang iyon? Hindi nakasagot sa akin si Kuya Larry, kaya sinabi ko sa kanya ang ikinuwento sa akin ng driver. Dahil doon, napabuntong hininga siya. Ay, alam mo tol, tama ang driver na iyon. Iyon nga ang dahilan kung bakit itinakwil namin siya. Napatango ako sa sinabing iyon ng aking kaibigan. Naisip kong hindi nga niya pinansin ang nasabing matanda. Ayaw kasi namin ang kanyang gawain. Hindi namin masikmura ang ganoon. Dagdag pa niya. Agad naman akong kinilabutan. Napalingon ako kay Rod at laking gulat namin nang malamang nakatulala lang siya. Uy, Rod, ayos ka lang ba? Magsasalita sana si Rod noon, subalit nang ibinukan niya ang kanyang bibig, may lumabas na mga tipaklong doon. Larry, ano nangyari kay Rod? Kita ko ring may kung anong gumagalaw sa ilalim ng balat niya, kaya mas lalo akong nabahala. Sa hindi namin inakala, bigla na lang nabuwal si Rod. Nangisay siya at saka nawalan ng malay. Doon at lalo kaming nataranta, maging ang mga magulang ni Kuya Larry ay nabahala na rin. Si Lola Carlita, malamang siya ang may kagagawan nito. Kailangan natin siyang mahanap at saka makausap. Wika ni Larry. Nang mga sandaling iyon, ikinuwento namin ang ginawa ng aming kaibigan sa matandang iyon. Napailing na lang ang magulang ng aking kaibigan. Sige, teka lang at hahanapin ko si inay. Wika naman ng ama ni Larry. Nasa ganoong sitwasyon kami nang biglang naalipungatan si Rod. Iyak siya ng iyak at sising-sisi sa kanyang ginawa. Hindi raw niya inakalang iyon ang magiging bunga ng kanyang kalapastanganan. Pagkalipas lang ng ilang sandali, bumalik na ang ama ni Larry. Kasama nito ang matandang si Lola Carlita. Pagkalapit pa lang ng lola ni Larry kay Rod, humingi na iyon ng tawad habang humahagulgul. Blanko lang ang naging ekspresyon ng mukha ni Lola Clarita ng mga sandaling iyon. Lola, patawarin niyo po ako dahil sa naging asal ko. Pangako po hindi na mauulit iyon. Humahagulgul na sabi ni Rod. Mas lalo pang dumarami ang insektong dumadapo at labas-pasok sa katawan niya. Alam ko rin na nanghihina na ito. Tinitigan siya ni Lola Clarita. Animoy binabasa niya ang isipan at saka puso ng aming kaibigan. Magdurusa ka hanggang sa unti-unti ka ng bawian ng buhay. Galit na wika niya. Mas lalong lumakas ang paghagulgol ng aming kaibigan. Dahil doon, nagwika na ang itay ni Larry. Inay naman, patawarin mo na po ang bata at kunin ang barang na inilagay mo sa katawan niya. Wika ng ama ni Larry. Kapag nagawa niyo po yan, tatanggapin ka namin ulit at
Patatawarin na sa kondisyon na iiwan mo na ang gawain mong iyan. Dagdag pa nito. Maya-maya'y biglang umiyak ang matandang iyon. Napatitig siya kay Larry at saka napatango. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, kumuha siya ng isang insekto na naglalabas-pasok sa katawan ni Rod. Binulungan iyon at sa isang pagkisap ng aming mga mata, unti-unting lumabas ang mga iyon na animoy takot na takot. Tuluyang nawala na ang mga insekto sa katawan ni Rod. Buong puso siyang nagpasalamat sa matanda at saka muling humingi ng tawad. Dahil mahina pa siya, hinayaan na lamang namin siyang magpahinga. Napagkasunduan namin na ilihim na lang sa pamilya ni Rod ang nangyari dahil baka mas lalo lang lumaki ang issue. Ang mahalaga noon ay gumaling na ang aming kaibigan at may aral pa siyang napulot mula sa mambabarang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami and more power po sa inyong channel. Sana po'y mabasa nyo ito bago ako mag-birthday. Salamat po muli. Gumagalang, Benny. Bilang isang asawa, mahirap asikasuhin ng sabay-sabay ang gawaing bahay, pamilya at trabaho. Madalas umuuwi na akong pagod galing sa trabaho, kaya naman iniaasa ko na lang sa aking anak na si Aya ang pagluluto ng aming hapunan. Kuya Bari, ako nga pala si Maylin. 29 anyos at nakatira sa isang barangay ng Palawan na hindi ko na lang po papangalanan. Ang pinagkakaabalahan ko po sa buhay ay ang magtinda ng prutas sa palengke. Sa katunayan niyan, may pwesto ako ng prutasan doon at may mga suki na din kahit papaano. Isa lang ang aking anak, samantalang hiwalay naman ako sa aking asawa. Ikakasal na dapat sana kami, ngunit umatras siya at hindi ako sinipot. Nalaman ko na lang na iniwan na pala niya ako dahil may nahanap siyang iba. Naging impyerno saglit ang buong araw ko dahil sa kanyang ginawa, ngunit hindi na naman ako nagreklamo. Mabuti na lang, bago pa man ipanganak si Aya, ay nakilala ko itong si Alvin. Tanggap niya ang sitwasyon ko at anya nakahanda siyang maging tatay sa aking anak. Pinapasok ko siya sa buhay ko sa pag-aakalang makakabuo ako ng isang masayang pamilya kasama siya. Ngunit nagkamali po ako, Kuya Bari. Naging adik sa bisyo ang aking kinakasama. Nakahiligan na niya ang magbabad sa labas dahil sa tong-its, inuman at ipinagbabawal na gamot. Kapag sinasaway ko naman siya, ay palagi niya akong napapagbuhatan ng kamay. Minsan, umuwi siya ng lasing sa bahay. Sinigaw niya ng malakas ang aking pangalan, kaya naman minwestrohan ko si Aya na tumakbo sa itaas at magtago sa kabinet. Tinanong pa nga ni Aya kung magiging ayos lang ba ako. Ilang beses na niya kasing nakikita na sinasaktan ako ng aking kinakasama, kaya nag-alala siya. Sinabi ko naman kay Aya na magiging maayos lang ako at wala siyang dapat na ipag-alala. Kaya ko naman ang aking sarili, Kuya Bari, at baka mas saktan pa niya ako kung hindi ako magpapakita kaagad.
Nanginginig naman akong lumapit sa kanya at sinalubong ang mabagsik niyang tingin. Walang ano-ano, bigla niya akong sinampal, kaya pakiramdam ko ay nabali ang liig ko sa lakas noon. Hindi ako nakapagsalita at basta na lang sinapo ang aking pisngi na namumula na dahil sa sakit. Naiiyak man ay hindi ko magawang ngumawa sa takot na idamay na naman niya ang aking anak. Dati kasing sinaktan niya ako, ay umiyak ako at hindi nakapagpigil si Aya na kaagad akong dinaluhan. Ang nangyari, si Aya pa ang pinagbuntunan ni Alvin ng kanyang galit. Sinaktan at nilagyan niya ng pasa ang aking anak, kaya galit na galit ako sa kanya. Madalas lang naman kaming bugbugin ni Alvin kapag kailangan niya ng pera para may maipusta sa sugalan. Iyon lang yata ang dahilan kung bakit pinilit niyang makasama ako sa iisang bubong. Hindi naman asawa ang trato niya sa akin. Kaagad na umalis ng gabing iyon si Alvin. Binantaan pa niya ako na kailangang may maihanda raw kaming papaitan sa mesa mamayang pag-uwi niya. Kinabahan ako, Kuya Bari. Mahal ang nasabing putahe at hindi ko kayang isakripisyo ang buong kinita ko ngayong araw para lang sa isang papaitan na isang kain lang ni Alvin. Iisang tindahan lang kasi ang nagtitinda ng ganoon doon at mamahaling restaurant pa talaga. Napaiyak ako nang malamang kong wala na si Alvin. Ibinuhos ko ang aking buong emosyon sa paghagulgol. Hindi ko kayang magsakripisyo para lang sa ikaliligaya ni Alvin. Sumusobra na siya. Hindi asawa ang turing niya sa akin kung hindi isang basahan na ginagamit lang kung kailan kailangan. Kaya naman, noong lumapit sa akin si Aya, nanginginig na isinumbong ko sa kanya ang ginawa sa akin ni Alvin. Nagulat ako dahil tumayo si Aya at galit na sinipa ang naroroong upuan. Sabi pa niya, wag daw akong mag-alala. Hahanap siya ng papaitan para kay Alvin. Hindi ko alam kung papaano ito gagawin ni Aya, ngunit nagmamadali kasing umalis ang aking anak at nagpaalam na sasaglit lang sa palengke. Kuya Bari, walang trabaho si Aya o kahit kaibigan na maaari naming mahiraman. Kaya napaka-imposible naman kung basta na lang siyang aalis at tutungo sa palengke na parang mamamalengke lang. Nag-aalalang nakatitig ako sa kisame buong gabi. Panay ang dasal ko na sana nasa maayos na kalagayan lang si Aya at sana umuwi na siya. Bandang 10:00 ng gabi ay dumating nga ang aking anak. May dala-dala siyang pagkaing nakabalot sa isang plastik at napag-alamang kong papaitan pala ang pagkaing iyon. Masayang inihain ni Aya ang putahe sa plato, saka inilagay sa mesa. Nginitian ako ni Aya, sabay sabi niyang mabuti na lang daw at hindi pa umuwi ang aking kinakasama. Pinakiusapan pa ako ni Aya na hiwalayan na ang aking asawa dahil hindi naman kami kasal na legal. At higit sa lahat ay hindi niya naman daw ito totoong ama. May nararamdaman daw siyang kakaiba na hindi raw niya gusto ang ginagawang pang-aapi sa amin ni Alvin. Tumango ako at sinabi kay Aya
na gusto ko nang makipaghiwalay sa aking kinakasama, ngunit hindi ko alam kung papaano nga ba magsisimula. Sa pagpapaalam pa lang ay alam ko nang masasaktan na naman ako, kaya mas mabuti pang kumbinsihin ko na ang aking sarili. Habang nag-uusap ay napansin kong parang may kakaiba sa papaitan. Hindi ko lang masabi kung ano pero natitiyak kong may kakaiba talaga, Kuya Bari. Tumayo ako at sinabi kay Aya kung pwede ko bang tikman ang dala niyang papaitan. Mukha kasing masarap ito base sa bango na aking naaamoy. Gayon na lang ang aking pagtataka dahil hindi pumayag si Aya na kumain ako ng dala niyang papaitan. Tiningnan ko siya, saka ko napansing kakaiba pala ang aura niya ngayon. Para bang may ginawa siyang hindi ko matiyak kung tama ba o mali. Ang kanyang damit ay medyo marungis at mukhang may bahid ng dugo. Hindi na din ako nagtanong pa. Noong dumating si Alvin ay nilantakan kaagad nito ang nasabing putahe at nagsisigaw pa na ang papaitan ng Palawan ang the best daw sa lahat ng pagkaing natikman niya. Habang pinagmamasdan ko siyang kumakain ay nagulat ako. Hindi ko alam kung namamalikmata ba ako nung mga oras na iyon o kung anuman. Habang tumatagal, hindi na papaitan ang sinusubo niya, kung hindi parang mga parte ng tao. Nagiging sariwa pa ang dugo nito na abot yata hanggang sa aking pang-amoy. Nanginginig akong napaatras habang pinagmamasdan si Aya. Tuwang-tuwa siya sa nakikita kaya naman hindi na ako nakatiis pa at tinanong siya kung bakit naging iba ang pagkain ni Alvin. Sigurado akong kanina lang ay masarap na putahing papaitan ang nasa mesa, ngunit bakit ito biglang nag-iba? Humagikgik si Aya at sinabing sigurado na raw siya na magtatanda na si Alvin. Sa halip na tanungin ko siya kung bakit, naging matalim lang ang tingin niya sa aking kinakasama. Sabay tumayo ito at umalis ng bahay. Hindi ko alam kung bakit parang bigla siyang nagbago. Kakaiba pa nga ang kanyang mga sinasabi na para bang nagbabanta. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung ano ba ang ibig niyang sabihin, kaya nang didiring sinulyapan ko sa huling pagkakataon si Alvin, saka ako tumayo at sinundan si Aya. Nag-aalala ako ng husto kay Aya, kaya naman nagmamadali ko siyang sinundan. Nagulat na lang ako nang may katagpuin siyang dalawang tao sa isang madilim na sulok ng iskinita. Isang babae at isang lalaki. May tinanggap siyang kulay puting sobre na galing sa babae. Ang sabi pa niya, sapat na daw ang halagang iyon para makapagbagong buhay kami. Pagkaalis ng dalawang tao ay agad kong tinungo si Aya. Hindi ko siya natiis at nagmamadaling tinanong, sino ang mga taong kinatagpo mo at bakit binayaran ka ng malaking halaga ng pera? Maya-maya'y nanginginig na umiyak si Aya. Ipinagtapat niya sa akin na nakapatay daw siya ng tao at para walang maging ebidensya, tinulungan siya ng mga taong nagbayad sa kanya ng malaking halaga para gumawa ng pagkain na hindi mahahalatang mula pala sa tao.
Ang kausap niya kanina ay ang kilalang mga aswang sa aming bayan. Pinakaiiwasan at kinatatakutan. Ngunit hindi niya magawang matakot dahil kinailangan niyang humingi ng tulong dito, lalo na at hindi niya kaya ang ginagawang pang-aapi sa amin ni Alvin. Ang aswang na nagbayad sa kanya ay siyang may-ari pala ng restaurant na nagsiserve ng papaitan sa buong Palawan. Ipinaliwanag sa akin ni Aya na ibinenta daw niya si Alvin doon sa dalawang aswang dahil sobra na ang ginagawa nito sa amin. Nang gabing iyon, pinagmadali ako ni Aya na mag-impake. Malaking halaga raw ang ibinayad sa amin ng babaeng may-ari ng restaurant sa bayan. Nawalan ako ng kontrol sa mga bagay at naging sunod-sunuran lang sa aking anak. Wala naman akong magawa dahil ayaw ko na din namang magdusa pa kami ni Aya sa kamay ng brutal kong kinakasama. Ipinagtapat niyang matagal na raw niyang alam na aswang ang may-ari, mga empleyado at lahat ng nagtatrabaho sa kainang iyon. Natuklasan daw niya ang bagay na ito nang minsang pumuslit siya sa likurang bahagi ng kainan. At nakita daw niya ang iilang staff na may hinihilang bangkay ng tao mula sa morgue para pala katayin. Gulat na gulat ako sa lahat ng aking narinig mula sa aking anak. Pagkalipas nga ng ilang araw, natagpo ang patay si Alvin, ngunit nakakagulat na hindi mahanap ang katawan nito. Alam ko na kung anong nangyari. Malamang ginawa itong papaitan dahil ito ang mabiling pagkain sa aming baryo. Kung naging mabait lang sana sa amin si Alvin, baka masaya kaming namumuhay ngayon at hindi siya maagang makakatikim ng kamatayan. Lumipas ang mahabang panahon. Nilisan na namin ang baryo namin. Lumipat kami dito sa Bicol. Ngunit pagkaraan lang ng ilang taon ay binawian ng buhay ang aking anak na si Aya sa isang sakit na hindi matukoy ng mga doktor. Hindi ko po alam, Kuya Barry, kung karma ba niya yun o hindi. Sa kasalukuyan, mag-isa lang akong namumuhay ngayon. Hinayaan ko na lang ang landas na lang ang bahala sa aking patutunguhan. Bahala na. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Salamat po ng marami and God bless po sa inyo. Lubos na gumagalang, Maylin. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Sheena. Isa po akong estudyante. Nakakahiyamang aminin, Kuya Barry. Ang buong akala ng mga magulang ko ay nag-aaral ako ng maayos. Taga-bukid lang po pala kami, Kuya Barry, at nagpapadala lang sila ng pera para sa aking tuition. Hindi nila alam na madalas akong gumigimik kasama ang aking mga barkada. Noong una ay maayos lang naman sana ang ginagawa kong pagpasok sa paaralan. Ngunit napagalitan po kasi ako ng aming dean at nasuspend, kaya naman hindi na din ako pumasok. Nawala na po ako ng gana, lalo na at madalas pa akong ipahiya ng teacher kong iyon sa ibang estudyante. Kaysa naman sa ma-drop out ako, pinagsalit-salit ko na lang ang araw ko ng pagpasok. Ayaw ko naman kasing matawag na walang galang.
Aksidente lang ang pagkakasagot ko po sa aking teacher. Ginawa niya kasing katatawanan ang aking mga magulang sa klase. Nairita ako kasi syempre mga magulang ko po yun eh. Kung nagtatrabaho kami sa bukid para makapag-aral ay wala namang siyang pakialam. Hindi niya naman ako pwedeng maliitin ng ganun-ganun lang. Ang nangyari po, ako pa ang nagtatanggol sa aking sarili ay ako pa ang naging masama. Kaya naman para maiwasan kong makagawa ng kasalanan ay mas minabuti ko pang iwasan ko na lang. Mahirap naman ma-expelled. Mahihirapan ang kahit sino na makapag-enroll ulit kapag blacklisted na siya sa kahit na saang school. Sa aking paggala, doon ko nakilala itong si Angela. Madalas niya akong ayain sa isang bar sa Pasay kada araw ng Biyernes. Nagpupunta kami doon para mag-inuman, mag-videoke at lumantak ng pulutan. Sa katunayan nga po Kuya Bari ay naging isa ako sa mga suki ng nasabing bar na hindi ko na lang muna papangalanan. Mahirap na po kasi na ma-issue ang kanilang bar lalo na't kilala pa ang tao na may-ari nito. Palaging sinasabi sa akin ni Angela na masarap daw ang mga pagkain sa bar na iyon. May sosyaling restaurant din kasi sa tabi nun at doon kami madalas tumambay hanggang madaling araw. Noong unang punta ko po sa bar na iyon, akala ko hindi ko kayang ma-afford ang kanilang mga pagkain. Pero gayon na lang ang gulat ko nang makita kong mura lang pala ang kanilang pagkain. Pangkarinderya lang at masarap pa. Hindi ko tuloy mapigilan ang aking sarili at madalas nang magpunta na nga doon. Ang dating isang beses lang isang linggo ay naging gabi-gabi na ngayon. Nakilala ko na nga ang kusinero ng nasabing bar. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Manong Aboy. Naging kasundo ko siya kaagad dahil pareho pala kaming taga-probinsya. Sanay din siya sa mga pangungutya ng mga tao sa kanilang pamilya. Kaya naman pinilit niya ang sarili na magpunta sa Maynila, dito nga sa Pasay. Noong bago pa lang siya sa lugar na ito, halos wala siyang nagiging kaibigan. Lahat ay hinuhusgahan siya, kaya naman ginawa niya din ang lahat upang makasundo niya ang mga ito. Ginawa niya ang mga bagay na labag sa kanyang pagkatao para lang mabuhay, Kuya Bari. Kapag naman tinatanong ko naman itong si Manong Aboy kung ano iyon, hindi naman siya sumasagot, kaya naman wala din akong magawa kung hindi ang manahimik na lang. Mahirap din naman kasing huwag makipagsundo sa mga taong nauna pa sa atin sa lugar na kinaroroonan natin. Isang araw, hindi ko nakasabay sa pagpunta sa Pasay si Angela. Anya, may pupuntahan siyang event kasama ang kanyang mga magulang. Mayaman nga naman kasi ang pamilya ng kaibigan kong iyon, kung kaya nasusunod ang lahat ng kanyang gusto. Mag-aral man siya o hindi ay okay lang. Kaya niya namang mabuhay. Samantalang ako, eto Kuya Bari, nagsisinungaling sa aking mga magulang. Ang buong akala nila maayos akong nag-aaral. Akala nila malapit na akong magtapos. Ang hindi nila alam, gumigimik lang ako. Naghihintay pa kasi ako ng tiyempo, Kuya Bari, para masabi sa kanila ang buong katotohanan. Alam ko namang magagalit sila pero hindi ko lang talaga maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. 7:00 pa lang ay nasa loob na ako ng bar.
Naisip kong gamitin ang VIP room na reserve talaga ni Angela kapag nagpupunta kami doon ng dalawa. Tinawagan ko siya at ang sabi niya, hahabol daw siya mamaya. Kung kaya nag-order ako ng 2 beer at isang serve ng sisig. Paborito ko, Kuya Bari, ang sisig ng Pasay dahil napakasarap po nito. Malinamnam at maanghang. Hindi ko po maiwasang mapapikit talaga habang pinagmamasdan itong inihahatid ng isang waitress sa loob ng VIP room na umuusok-usok pa sa sizzling plate. Noong makaalis ang waitress, pumili ako ng kantang naroroon sa videoke machine. Pumailan lang ang maharot na musika sa buong kwarto kaya na-enjoy ko naman ang pag-iisa. Maya-maya'y naisip kong lantakan na ang sisig dahil napakasarap po nito, Kuya Bari, kung kaya't naghanap ako ng kalamansi. Nagpatawag ako sa isang waitress at nanghingi ng kalamansi. Hindi ko naman alam kung bakit masyado yata siyang matanong. Bakit raw kailangan ko pa ng kalamansi at kesyo maasim na raw ang sisig kaya hindi ko na kailangan iyon. Tumawa lang ako at sinabi kay ate waitress na customer naman kasi ako kaya hindi niya kailangan pang magtanong kung bakit kailangan ko ng kalamansi. Siyempre masarap po iyon lalong-lalo na sa sisig. Kung kaya't wala nang nagawa pa ang babae kung hindi ang kakamot-kamot habang naglalakad palabas ng VIP room. Para pang ang ayaw niya akong sundin eh. Kaya iiling-iling na lang akong lumagok ng bote ng beer habang sumasandok sa pulutang sisig. Mga halos 10 minuto din bago nakabalik ang waitress at namumutlang hinarap ako. Parang ayaw pa niyang ibigay sa akin ang kalamansi. Kung kaya't sinabi ko sa kanya sa malakas na boses na miss, kailangan ko na ang kalamansi. Wala siyang nagawa kung hindi ang iabot iyon sa akin. Muntikan pa nga akong mapamura nang mapagtanto kong wala siyang iniwang kutsilyong panghiwa. Kung kaya't pinunit ko na lang ang balat nun at piniga ang katas sa sisig na nasa aking harapan. Hinalo-halo ko ito at inaamoy-amoy pa nga eh. Saka ako lumagok muli sa aking beer. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pagbaba ko ng baso, hindi ko alam kung anong nangyari, ngunit nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung ako po ay namamalikmata lamang dahil sa aking kalasingan. Bigla kasing nagbago ang anyo ng sisig at umalingasaw ang napakabahong malansang amoy. Kumabog ang aking dibdib dahil biglang nag-iba ang bawat piraso nun. Para bang naging balat ng tao? Makunat at kakaiba ang grano. Nakaramdam po ako ng pagkabilasa kaya naisip kong patakan pa ulit ang sisig. Hindi na siya nagbago pang muli at iyong unang hitsurang nakita ko ang siyang naging hitsura niya ngayon. Nahindik ako nang makitang may isang mata. Mata ng tao. May matang nakahalo sa bandang ibabaw at nagdudugo iyon. Napamura ako, Kuya Bari, at bigla akong nasuka at halos nahirapang mapakalma dahil sa labis na pandidiri. Pakiramdam ko po, mamamatay ako sa kakasuka. Biglang nanghina ang aking buong katawan kaya sumandal ako saglit sa sofa.
Papikit na sana ang aking mga mata kung hindi nga lang dumating bigla si Manong Aboy. Nag-aalalang tinanong niya ako kung ayos lang ba daw ako. Para kasing nangihina ang aking kamalayan at malapit ng mahimatay. Tumango ako sa kanya at sinabi sa kanya na aalis na ako dun sa lugar na yun. Biglang hinaplos ni Manong Aboy ang aking mukha, saka nagsalita ng mariin. Anya, huwag daw akong maingay kung gusto ko pang umalis ng buhay doon sa lugar na iyon. Ang sabi niya, hindi ito basta-basta lugar na pwedeng magliwaliw ang kahit na sino dahil posibleng mapahamak ang mga taong makakatuklas ng sikreto ng mga taong nasa loob ng bar na iyon. Nagtatakang tumingin ako kay Manong Aboy at tinanong sa kanya ko ano nga ba ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, mga aswang raw ang mga taong nagtatrabaho sa loob ng bar na iyon at naghahanap lang ng mapapatay na tao para gawing mismong sisig ng Pasay. Kilalang masarap na pagkain ang sisig, ngunit walang nakakaalam na ang pangunahing sangkap pala ng kanilang pagkain ay karne ng tao. Para mas malinaw, dinurog-durog na karneng tenga, ilong, labi at balat ng tao ang nasa sisig nila. Mukha lang itong masarap, ngunit nagbabago daw ang anyo nito kapag napapatakan ng katas ng kalamansi. Nahindik ako sa kanyang mga sinabi, kaya pabulong akong nakiusap kay Manong Aboy kung papaano niya nalaman ang lahat ng ito. Ang sabi niya sa akin, alam na niya ang lihim ng mga tao sa bar noong unang maging empleyado pa lang siya ng mga ito. Pilit siyang pinapaslang ang isang taong nalasing lang sa bar at siyang ginawang sisig para isilbi sa mga customer. Noong una daw ay natatakot siya sa kanyang ginagawa. Kinakabahan at nandidiri habang hinihimay ang bawat parte na kailangan niyang lutuin upang isilbi. Pero hindi nagtagal ay nasanay na raw siya. Nagagawa na daw niyang kalikutin ang bawat parte ng tao hanggang sa masikmura na nga raw niya ang kumatay ng ganoon. Ang buong akala niya, alam ko raw ang tungkol sa bagay na iyon nang una akong pumasok sa bar. Hindi niya alam na ito pa lang ang magiging dahilan para malaman ko ang mga nakakatakot na bagay na nagtatago sa loob ng bar na iyon. Umiling ako kay Manong Aboy at sinabing wala po akong kaalam-alam. Habang sinasabi ko iyon, Kuya Bari, ay takot na po ako, maging kay Manong Aboy. Nagpalinga-linga ako sa paligid at tinitingnan ko ang mga taong naroroon. Maya-maya'y sumenyas ito nang wag daw akong maingay at sumunod sa kanya. Nang gabing iyon ay pinatakas niya ako at pinadaan sa likurang bahagi ng bar na iyon. Mahigpit niyang ibinilin na wag na raw akong babalik pa doon kahit kailan. Doon ko palang napag-alaman na ang bar na iyon pala ay puro aswang ang pumupunta. Puro aswang ang customer nila. Yung mga normal daw na tao ay hindi na nakakalabas pa sa bar na iyon. Kaya pala, tuwing papasok ako doon ay tila kakaiba ang mga titig sa akin ng mga tao na nag-iinom doon. Bilin pa sa akin ni Manong Aboy na wag ko daw sasabihin kay Angela ang nalalaman ko dahil isa daw ang mga magulang niya
sa may-ari ng bar na iyon. Nabanggit din sa akin ni Manong Aboy na ang pamilya pala ni Angela ay may lahing aswang. At ang mas nagpakabog sa aking dibdib ay naisip kong ang dami ko na palang nakaing sisig doon. Tanong ko anong gagawin ko. Nataranta ako nung gabing iyon kung kaya't sumangguni ako sa isa kong kaibigan. Abuti na lang at albularyo ang kanyang lolo kung kaya't tinulungan nila ako. Pinuntahan ko ang kaibigan kong si Julian. Ipinakilala niya ako sa kanyang lolong albularyo at sinimula na ang kanyang paggagamot. Ayon sa albularyo ay mabuti daw ay naagapan ko ang aking sitwasyon dahil kung hindi daw ay maaaring nayanggaw na ako. Halos nakalimang beses din po akong pumunta doon sa albularyong iyon upang magpagamot. At sa kabutihang palad naman ay nagamot niya ako. Mabuti na lang po, Kuya Bari, ay nailigtas ako ng albularyo. Doon palang rumolyo sa aking isipan ang aking mga nagawang kasalanan. Doon ko palang napagtanto ang lahat ng kamaliang nagawa ko sa aking buhay. Nagsinungaling ako sa aking mga magulang sa kabila ng kanilang walang katapusang pagtatrabaho, maiahon lang ako sa aking pag-aaral. Mula po noon, pinilit kong magbago. Hindi ko na hinayaan na maging matigas ang aking ulo sa harapan ng aking teacher at ginawa ko po talaga lahat para makabawi sa mga pagkukulang ko sa aking pag-aaral. Kalaunan ay hindi ko na napapansin si Angela. Marahil nalaman niya rin na alam ko na ang lihim nila. Hindi ko na siya nakita pa kailanman, kaya't alam ko iyon na ang dahilan. Hindi ko rin maintindihan, Kuya Bari, kung bakit nangyari ito sa akin. Ngunit napagtanto ko din na kung hindi dahil sa sisig na iyon ay hindi ako magbabagong buhay. Isang kakaibang karanasan ang muntikan ng magpahamak sa akin. Isang pagkain na kailanman ay hindi ko nakakainin. Isang karimari-marim na sisig na mula sa Pasay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. God bless po at ingat po kayo lagi. Lubos na gumagalang, Sheena. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.